gabi. May sakit ang anak at kulang ang pera. Nawala ng karera at naputol ang pangarap. Very frustrating yung time na yun. Magulong simula at maraming pagkakamali. Daddy ko, titos ko, titas ko, cousins, brother ko, lahat. Binubugbog siya dito sa bahay na to. Sa kabila ng lahat, Be happy! Paano? Alamin sa The 700 Club Asia. Susunod na. Welcome to another inspiring episode of the 700 Club Asia. Sonja, para sa iyo, ano yung isang pinakamasayang moment sa buhay mo bilang isang nanay? Wow, what Nanay, a wonderful yeah. question. No, now kasi my daughter is 6.5 and we're able to converse, and the things that we love the most now are when we know the gospel has reached her heart. We're talking a lot more about who God is in her life, and she would tell me, I feel God talking to me and stuff like that. So Yung makikita mo yung perspective niya, yes, no? nothing makes me happier than knowing at a young age she has a revelation of who God is in her life. Yun. Wonderful. That's a beautiful, beautiful discovery as a mom. Yes. Alam mo, tulad mo, Sonja, may isang nanay na muling nakaranas ng totoong saya matapos ang mabigat na pinagdaanan. Gumaling ang kanyang anak at nakatanggap siya ng 1.8 million pesos. Grabe naman. Mula sa takot at kakapusan, paano siya naging masaya? Narito ang Be Happy story ni Jennifer Badillo. Let's watch this. Nangitim yung anak ko sa operating room. Almost 5 seconds siyang nag-passed away kasi he wasn't breathing. I talked to God. Huwag mo kong bigyan ng problema na makakalimutan kita. Kasi baka pag nawala sa akin si Buboy, mawala na ang tinuan ko. Baka hindi na kita maalala. Yan ang panaghoy noon ni Jennifer. Naging matagumpay naman ang operasyon. Nailabas ni Jennifer si Buboy sa ospital. Ngunit, nagpatuloy pa rin ang lagnat ng anak. Dagdag pa rito, nabaon siya sa utang. Dahil ilang daan libo talaga ang nagastos namin for hospitalization. Nasa gayong sitwasyon si Jennifer nang makapanood siya ng The 700 Club. Meron akong napanood na episode na yung mother, na last money niya na lang yun, ibinigay niya pa para sa Lord. And then I was holding 3,500 pesos at that time. That is my last money. Pero gagamitin ko pa rin yan para ipa-confine si Buboy. And then I made a decision at that time. Sabi ko, no Lord, this is for you. So, tumawag ako sa 700 Club and I committed a pledge of 3,500 pesos. I do not ask for anything from the Lord. I just say, Lord, I just want to give this 3,500 pesos from you. Not asking anything in return because what you have given to me is too much. I'm giving this to you because I love you. At iyon ang naging susi upang makatanggap si Jennifer ng sunod-sunod na pagpapala mula sa Diyos. After I gave my pledge to 700 Club, parang nagdahilan lang si David, si Buboy ko. Naglalaro na siya agad, nawala na yung ubo niya. Tapos sabi niya, Mami, makaling na ako. Pinagaling na ako ni Jesus. And then, a week after, mayroon tumawag sa akin na buyer ng bahay na actually yung property ko na yun sa Quezon, 3 years ko na siyang binibenta. Kahit isang buyer, wala halos nagtatanong sa akin. I sold my house for 1.8 million pesos. At lahat ng iba pang may utang sa akin, nagbayad sila at nakabayad din ako ng mga utang ko. Mula noon ay naging kaagapay na ng The 700 Club si Jennifer. May mga hamon man sa buhay na hinaharap, ay nagpatuloy si Jennifer sa pagbibigay sa gawain ng Panginoon at nagpatuloy rin ang pagbuhos ng biyaya sa kanyang pamilya. Kapag dumarating ang sunod-sunod na mabibigat na pagsubok sa aming buhay, doon ko lalong nararamdaman na gustong-gusto ko lalong magbigay sa gawain ng Panginoon. Dahil alam ko
na mahal niya ako at lahat ng bagay na ibinabalik ko sa kanya ay hindi pa sapat para sa buhay na ibinigay niya para sa akin. Wow, Sonja, you're a mom. Where does a mom get that faith? Yung faith ni Jennifer na may sakit ang anak niya, tapos binigay niya lahat? Si God lang talaga. Kasi I don't know if I'm in that situation, yun din ba yung gagawin ko? It's really only God who can give her that boldness. Yeah, and when the Lord touches you to move, it's your obedience that unlocks the blessing. Kailangan mag-usap si Lord muna. Wait for Him to speak to you. Right. Well, we wanna update you lang, no, because sa ngayon, third-year college student na po si David o si Buboy, and he's taking up information technology. Grabe, parang kailan lang. Ngayon, ganito na siya, katangkad. God bless the Badillo family more and more. Amen. You know, in Buboy's story, Jennifer's joy, yung happy talaga siya, was made complete when her son was fully healed. And it was Jesus who made this possible. For He not only heals our bodies, but also restores our finances, renews our mind, and refreshes our souls. Kung ikaw ay dumadaan sa hirap, sakit, o kakulangan, si Jesus ay buhay at handang tumugon sa iyo right this very moment. The question is, are you ready to receive Him into your life? In this moment, we invite you to open your heart to the Lord Jesus Christ, the source of all gladness, joy, and happiness, and hope, and most of all, salvation. Let's pray. Lord, I come to you right now, and I cast all my doubts of fear, of anxiety away, and I look to you. You are the author and finisher of my life, of my faith. And I put my trust in you right this moment. As I confess all my sins, and Lord, I just shun away all my reliance on other things, even on myself, but I only look to you. Jesus, I invite you now to come into my life, to be my Lord, to be my Savior, to be the God that will set me free from all my false beliefs, from all my past sins, and permanently put me on a path and journey with you, leading to eternal life. Thank you for loving me. Thank you for saving me. Thank you for paying for all of my sins when you died on the cross. This is my prayer in Jesus' name. Amen. Amen. Sumabay ka ba sa prayer at tinanggap si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas? Balitaan mo naman kami. Please send us the message. Yes, tinanggap ko si Jesus through text or via the 700 Club Asia Facebook Messenger o comment section ng YouTube channel o tumawag sa prayer center para maipagdasal ka namin. Grow in your faith. Join our online Bible study group today. Just type BSG in the comment section of the 700 Club Asia YouTube channel or Facebook Messenger to receive details. Health is wealth. Unlock the secrets to a healthy body, mind, and soul habang tinutulungan din ang mga batang magkaroon ng maayos na kalusugan, edukasyon, at good values. Sa iyong donasyon na 500 pesos o higit pa sa CBN Asia, makakatanggap ka ng exclusive streaming access sa Ageless Living, Secrets to Longevity video series at bonus na digital booklet upang matulungan ka sa iyong wellness journey this year. Your monthly giving brings true wealth for you and the next generation we're helping together. Become a CBN Asia partner today. Magdodonate ako sa CBN Asia. Oo, bait naman. Sige. Type mo cbnasia.com/give. CBN Asia.com/give. Yan. Oh. Okay pa. Oh, kaya mo na yan. Madali na yan. Ano? Ikaw na. Tulungan niyo po. Ang dami pong itatype eh. Tapos 4 lang ang daliri ko. Tapos ang dami pang hihinging details. Iba na Ay, eh. iba na. Iba na po. Icons na oh. Opo. Nagbago na yan ang ito. Kaya ko na po to. Oh, sige. Excuse kero to. Ako na po dito. Relax na po yan. Yan. Pagkatapos ko, Kuya Rodel, ikaw naman po mag-donate, ha?
Ikaw nga po, 5 daliri mo, di ka nagdo-donate eh. Anong hindi? Kakadonate ko lang sa cellphone. Sobrang dali na pala. Ano pa hinihintay natin? Donate na! Tatakbo ako not just for the sake na tatakbo lang, kundi tatakbo ako para makuha yung prize. And lagi ko iniisip yung game plan ko, kung paano ko siya i-execute. Kasi yung mindset ko palagi na pagdating ko ng finish line, maabot ko yung goal ko na manalo sa race. Pagtakbo, diyan namulat ang buhay ni Jay. Yung mga achievements ko dati nung high school is meron sa inter-school meet and events na 100-meter dash, 200-meter dash, 400-meter run, and team relay. So, gold medalist tayo dun. And naging MVP tayo dun. Sa kolehiyo ay kumuha si Jay ng kursong engineering sa Maynila. Dulot nito, napalayo siya sa kanyang mga magulang. Yung pangarap ko is hindi lang na maging student athlete, kundi yung pangarap ko is makapagtapos ako na excellent ako sa sports at saka excellent ako sa academics. Yung dream ko talaga is mag-graduate ako as a student athlete with flying colors. Ngunit nag-iba ang takbo ng buhay ni Jay nang magkaroon siya ng anaphylactic shock, paninikip ng dibdib dahil sa allergic reaction. Hinahabol ko yung paghinga ko, nangiitim na yung labi ko, and then namamaga yung mata ko. Pag hindi ako maagapan sa ospital, yun ay pwedeng ikamatay ko na rin. And lahat ng yun ay na-experience ko pagdating ko sa Manila, na buwan-buwan ay lagi akong sinusugod sa ospital. Hindi pa doon nagtapos ang dagok na pinagdaanan ni Jay. December 2014, nakaranas siya ng isang matinding injury. During relay, pagtakbo ko, pagka-start, biglang nag-snap lang at napunit yung hamstring ko. So, very frustrating yung time na yun kasi 2 months before UAP, sobrang lapit na nun. And first UAP ko yun para to prove myself then and to give honor sa school. Sobrang nag-suffer yung katawan ko from the stress nga na to balance yung engineering tsaka yung sports. Sa ganitong sitwasyon siya nang maimbitahan ng kaklase niya sa isang youth service. Nakita ko yung mga students na they gave their all to Christ. Sinabi ko rin sa self ko na I want that. Na gusto ko rin maging on fire sa relationship ko kay God. Gusto ko rin na maging instrument ni God sa pag-disciple sa mga tao. Dito nagbukas ang puso ni Jay na maging aktibo sa kanyang relasyon kay Jesus, kung kaya't nagpatuloy siyang kilalanin ng Diyos sa tulong ng kanyang kaklase at mga leaders sa church. Sobrang convicted na ako doon na, oo nga pala, sobrang sinful ko, God. And hindi ko kayang bayaran yung kasalanan na to. And all these things ginawa mo para sa akin because you love me. Patuloy na pinanghawakan ni Jay ang mga pangako ni Jesus, ngunit naulit muli ang kanyang hamstring injury at natanggal siya bilang Dean's Lister sa kolehiyo. Sobrang na-depress ako na hindi ko na alam eh. Akala ko kaya ko, yun pala, hindi ko pala kayang mag-isa. Na without yung help ni God, wala eh. Kumbaga, yung effort ko sobrang kulang na kulang. Kahit ginawa ko na yung best ko. Ang paghihinagpis ni Jay ay naging susi upang tagpuin siya ng Diyos. When I think of myself na failure ako, God changed it by saying na I'm His son. And He loves me kahit hindi man ako isang Dean's Lister, kahit hindi man ako nanalo sa UAP, or kahit wala ako sa school ko ngayon, one thing na ano niya lang sa akin is He loves me. And because nagbigay siyang promise sa akin, doesn't mean na yung na-experience ko ay opposite nun. One thing is for sure, His word is always true. Hindi siya binigo ng Diyos. Gumaling siya sa kanyang sakit at taong 2018, nanalo siya ng 2 bronze medals sa isang kilalang patimpalak. Lahat ng sakit ng yun, all of it was worth it. Kumbaga, it was very, very successful. Not in man's standard na gold
Pero it was successful because it was done in faith. And it's something that pleased God because I did not give up during the time na na-test ako. Hindi lamang doon nagtapos ang biyayang natamasa ni Jay. Hinirang siyang champion sa isang research competition at isa siya sa naging top-notcher sa board exam. Nakapagtapos din si Jay bilang magna cum laude. And not just a magna cum laude, but for the history from ECE there, engineering. I was the first engineering student athlete na nag-graduate as magna cum laude. Because God has a purpose din na to have and share yung goodness ni God. I didn't realize it na parang, wow God, grabe pala. Ito pala yung plan mo God na to set a history dito sa school. And hindi lang pala ito for me, but to set an example for everyone na it's possible na to be excellent studies and sports mo. It's possible to balance it to be a student athlete with your grace. Sa takbo ng buhay ni Jay kasama ang Panginoon, isang mahalagang aral ang kanyang natutunan. In 2 Corinthians 12:9, but he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly of my weaknesses so that the power of Christ may rest upon me. Na kahit daming beses na ako nag-fail, but still God gave the victory. It's the grace of God that alam kong secured ako in His arms. Wow, Sonja, how the Lord really turns things around for Jay. Physical pain he experienced, he tore his hamstring, pati emotional downturn, nawala siya sa Dean's List. And yet, tignan mong ginawa ni Lord. Talagang umiko talagang buhay niya completely a turnaround. And you know what I love most about it, Brother Peter? When he rested in his identity as a son of God, that's when God really even blessed him. Yeah. Diba? Now, Lord, wala ko Tremendously. ni-expect, pero grabe yung balik-balik sa kanya. So sometimes it's not in the struggle, it's in resting in who we are in Christ that opens all these doors for us even more, diba? Amen. Alam niyo po, higit pa sa mga medalya ang tunay na saya ni Jay. Para sa kanya, ang tunay na happiness ay mabigyan ng karangalan ang kanyang mga magulang at papurihan ang ating Panginoon. Napatunayan ni Jay na kapag nagtitiwala tayo sa ating Panginoon, hindi tayo mabibigo. Sabi nga sa mga awit 34:8, tignan mo at lasapin ang kabutihan ni Yahweh. Mapalad ang mga taong nananalig sa Kanya. Amen! Mula sa pag-collect ng parangal, dumako naman tayo sa pag-collect ng suntok sa katawan. Bakit kaya binugbog si Alvaro ng pamilya ng kanyang girlfriend? Alamin sa love story ni na Alvaro at Jem pagkatapos ng break. Stay with us. Blessing more people through CBN Asia is fast and easy using your GCash app. Just tap the QR button to scan CBN Asia's GCash QR code. Enter the amount you want to give. Tap Next, then Pay. Send a screenshot of your receipt to CBN Asia via Facebook Messenger or email partnership@cbnasia.org so we can acknowledge your donation. To make future donations faster, save CBN Asia as a favorite biller in your GCash app. Tap the bills icon, choose Add Biller, select CBN Asia, and enter your details. Then tap Save. Be God's hand of blessing. Give today. Christianan na every Sunday lang Christian. Yung mommy ko mag-work sa ibang bansa, yung daddy ko laging busy. So hindi kami lumaki na talagang nandyan yung parents namin to guide us. Si daddy may 3 wife, may siyang legal wife. Tapos kami yung second na, which is not married naman, and third. Aside from partying, nung high school, ayoko ng serious relationship. Nag-decide ako, sabi ko, hindi ako mag-serious relationship. Gusto ko maraming boys. Para pag Valentine's or Christmas, maraming mag-gift sa'yo. Cool daw pag maraming chicks. So, meron akong
chicks. Hindi lang isa, kundi sabay-sabay. Ganito mailalarawan ni na Alvaro at Jem ang kani-kanilang buhay. Nagkakilala sa Battle of the Bands sina Alvaro at Jem, hanggang naging malimit ang kanilang pagtatagpo at nagkamabutihan ang dalawa. Ngunit may naging problema. Nung naging kami ni Jem, meron akong girlfriend din. Ganun ako katinik. Pero kinontinue ko. Kasi feeling ko before, yung attention na binibigay niya sa akin, yun yung magpapasaya sa akin. There was a time, pumunta siya dito sa bahay. Tapos nakita siya ng brother ko. Yung brother ko, kilala siya na babaero, kilala siyang bad boy. So nagalit sa akin. Ako, makulit, pasaway. In-entertain ko pa rin siya. At naging against all odds ang tambalang Alvaro at Jem. Sa kanilang madalas na pagkikita ay mas nakilala nila ang isa't isa at unti-unti naging seryoso na rin sa kanilang relasyon. Sa katunayan ay kapwa naging aktibo ang dalawa sa simbahan. So na-realize ko, as you listen to the Word of God, naririnig mo ay nare-realize mo na dapat pala yung happiness mo hindi nang gagaling sa mga ganong klaseng bagay. Ngunit malalim ang hawak ng kasalanan kay Alvaro. Since na Christian kami, hindi kami nagsisex. Kaya meron akong ibang way para ma-let out yung sexual issues para lang hindi ko magawa sa kanya. Yun ay yung meron akong ka-phone sex. Nang minsang magpunta ito sa Hong Kong kasama ang mga kaibigan, naghanda ng isang stag party ang kanyang tropa. Sir, we also have extra service. Would you like to try? Doon ay nagpunta siya sa isang spa with extra service. Okay. Okay. Muli ay nahulog na naman si Alvaro sa patibong ng kaaway. Kaya't naging mas matindi ang galit ng pamilya ni Jem kay Alvaro. Pagka second visit niya, galit na yung brother ko, sinapak siya. Tapos tinawagan yung mga cousins namin. Pumunta kayo dito! Nandito sa Alvaro. Sabi ko, huwag na pumunta dito. So, daddy ko, titos ko, titas ko, cousins, brother ko, lahat, binubugbog siya dito sa bahay na to. Pinablatter siya, bawal siya lumapit sa akin, 5 meters away. Tapos, dinala siya sa hospital. Ganun na yung nangyari. That time, feeling ko, sabi ko, bakit ganun? Hindi ko to na-feel sa ibang guys. Parang of all the guys na dinidate ko, siya yung pinaka gusto ko. Alam ko na gusto ko na talaga siya more than fling. Ngunit dahil sa mga napagdaanan, nagdesisyon si Jem na tuldukan ang kanilang relasyon. Prayer ko, Lord, kung hindi kami, tanggalin mo yung feelings. Pero kung kami talaga, i-help us sa journey namin. So, yun. Kahit anong gawin niya, siguro ganun yung love sa atin ni Lord. Kahit anong gawin natin, hindi ako nagagalit. Sabi ng pastor namin, that's God's heart in your heart. Nilagay niya, nag-exchange daw kami ng heart. Kaya't sa makailang pagkakataon, napatawad muli ni Jem si Alvaro. At sa puntong ito, sa tulong ng Panginoon, nagdesisyong tuluyang talikuran ni Alvaro ang kanyang mga maling gawi. Na-strike ako ni Lord nang pinukpok niya ako nung sinabi niya na itong gusto mo ba yung mga anak mo maging babaero din? Gusto mo ba yung anak mo magkaroon ng sakit? Kasi, o kaya gusto mo ba si Jem magkaroon ng sakit? Diba? Parang, ayun, sabi ko, Lord, ayoko ng ganun. Marami mang napagdaanan ang pag-iibigan ni na Jem at Alvaro ay nauwi rin ito sa kasal. Sa tagpong ito ay isinuko nila ang kanilang relasyon sa Panginoon. Kaya ako nakakaharap kay Jem sa mga tao kasi sa pagmamahal ng Diyos, may hope, may chance. Prayer is everything sa isang relasyon. Naiyak na ako. Kasi, yun yung fuel nyo sa isang relationship. Ang third party lang na pwedeng sumakop sa buhay namin is Si Lord lang ang third party namin ni Alvin. His love and His grace. Alam mo, Sonja, in a marriage, beyond feelings, beyond even saying
in love. Kasi you can fall out of love. It's a covenant Yeah. that you make, husband and wife, as God stands in the center of that covenant. They are covenant promises that you say to declare to one another. Right. And speaking of covenant and marriage, Brother Peter, you and Tita Christine have been married 47 years. Over 47. Over 47 years. So, can you give us some tips para mapanatiling healthy and happy ang marriage? Isang a tip. In a relationship, among friends lang, and also especially in a marriage, kailangan nandun ang forgiveness. Nasa picture parati ang forgiveness. Kasi kung wala, how can you move on? You need to be willing to forgive one another. Right. And then really mean it, It's the reset button to any Tama. relationship. Thank you for that wonderful tip. Abangan nyo po ang podcast ni na Brother Peter and Christine Cairuz. Marami pa silang masishare para we can be happy in our marriage. And if you're going through a rocky marriage or facing challenges in life, our Prayer Center representatives are here to listen, encourage, and pray with you. So call our hotline at 8737-0700 or send us a message on the 700 Club Asia Facebook Messenger. Ngayong 2026, sinasalubong ka ba ng iba't ibang problema? Idulog natin yan kay Lord. Tulad nitong prayer request mula kay Imelda. Mabayaran ko po lahat ng utang. What a great prayer request. Yes. Father, in Jesus' name, we declare that the spirit of lack is broken in Imelda's life right this moment. In Jesus' name. Amen. And ito naman, praise report galing kay Marian. Yung walang-wala na kayong budget, tas biglang nag-message ang kapatid ko para sabihin bibigyan niya ako ng pera kahit di naman ako humihingi. Wow. God bless that brother. Truly, God provides. Another answered prayer mula kay Abraham. Thank you, Lord, sa free reading glasses at mga small things. Sometimes we forget the small things. Yes, I love that attitude of gratitude. Kaya kung kayo rin ay may praise reports or prayer requests, you can call our 24/7 prayer center or post your message on the 700 Club Asia social media platforms. Baka sa susunod aming episode ay ang message nyo naman ang aming i-shoutout dito sa Push Pilipinas portion. In life, challenges will surely come, but we can still be happy. When we keep our faith and trust in the Lord, He will surely help us remain strong. His presence will give us the indescribable joy in our hearts. Remember what the Bible says, rejoice always, pray without ceasing, give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. 1 Thessalonians 5:16-18. Kay Jesus, matatagpuan natin ang pag-asa at pagmamahal na siyang magbibigay ng tunay na dahilan para sa ating kagalakan at pasasalamat. At dito po, nagtatapos ang ating maikling kwentuhan. Stories of hope, faith, and love. Help us produce more inspiring shows like this. Be a CBN Asia partner right now. Scan the QR code, call the number on your screen, or message us on the 700 Club Asia Facebook Messenger. God bless you more and more. From a broken musician who found her voice again to a family who received hope and a wife who prayed through an impossible marriage, these stories will strengthen your faith.